Kongreso at hindi umano ehekutibo ang dapat magpaliwanag kaugnay sa mga blanko sa BICAM report ng 2025 National Budget ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang BICAM report ay iba pa sa mismong General Appropriations Bill na siyang nilagdaan ng Pangulo, bagamat isa ito sa mga pinagdaan ng proseso ng budget. Nakatutok si Ivan Mayrina. Hindi kami ang mananagot dyan. Sagot ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa gitna ng kontrobersya tungkol sa mga umano'y blanko sa Bicameral Conference Committee report sa 2025 National Budget. Sabi ni Bersamin, Kongreso at hindi ang ehekutibo ang dapat magpaliwanag. Kung mayroon mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Ang may kinalaman lang kami yung finished product na pinapirmahan sa presidente. Hindi yung blank check. Ang sinasabing depektibong BICAM report na niratipikahan ng Kongreso ang siyang basehan ng General Appropriations Bill at ng lagdaan ng Pangulo na isa batas bilang 2025 General Appropriations Act o ang National Budget. Sabi ni Budget Secretary Amenah Pangandaman, walang blanko sa isinumite sa kanilang kopya ng General Appropriations Bill. So yung sinasabi po nila na blanko, sila din lang din po ang makakapagpuno nung blanko. Kung totoo ang aligasyon na may mga blankong halaga sa BICAM report na pinunan umano matapos itong maratipikahan na, mali daw ito, sabi ng Professor Dangat Mayta ng University of the Philippines College of Law na nagtuturo ng constitutional law. Sabi niya, pagkatapos ng ratifikasyon, wala na dapat madagdag o mababawas at dapat parehas ang nilalaman ng BICAM report sa enrolled bill na isinumite sa Pangulo. Pag tapos na yan sa BICAM, tapos na yung insertions, tapos na yung mga appropriations, hindi mo na pwedeng palitan yan. Ang pwede lang gawin, mga typo, mga form to make it consistent. Pero yung maglagay ng value sa mga blank na appropriation, that cannot be done. Kasi dapat yan nga yung dapat pinagkasunduan na yan ng both houses. Nagsabi na mga pumupuna sa BICAM report na dudulog sila sa Supreme Court kaya nagkaroon ng agam-agam sakaling ipatigil nito ang pagpapatupad ng 2025 budget. Pero tiwala si Bersamin na minsan nagsilbing Chief Justice ng Korte Suprema na hindi ito mangyayari. I cannot understand if the Supreme Court will have that tendency to put a stop to it, even if any of those challengers will ask for a TRO. Because the government must function, must be run. Now, sasabihin nila, fall back on the reenacted budget. But the reenacted budget can come only when there is a finding that it has been vetoed or the government, the Supreme Court has nullified the present budget. But that is yet to be in the end of the year or maybe when this resolution of these challenges will have been delivered. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.